Ang mayaman kong asawa. 2,141 patungo sa Astral Mountain. Ang mga singsing ng ningning, isa-isa, ay nakapalibot sa katawan ng barko, tulad ng mga patong ng transparent na mga kalasag na protection. Ang bawat sinag ng ningning ay tila naglalaman ng walang hanggan na enerhiya, na pinupuno ang buong sinaunang barko ng isang malakas na pakiramdam ng kadakilaan. Samantala, ang sinaunang barko ay naglabas din ng isang malakas na panloob na chi na nagpapabigat sa hangin. Bagamat ang sinaunang barko ay mukhang simple at walang palamuti, ang bawat detalye ay nagpapakita ng walang katulad na kadakilaan at solemnidad. Para bang ang barko ng emperador na dumaan sa dagat ng mga bituin, na nagpapakita ng walang katapusang misteryo. Tandang padamdam. Mabilis na sumakay sa barko, sabi ni Chinyu kay Yanrozo. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chinyu ang isang malakas na panloob na chi na papalapit mula sa kung saan sila umalis. May humahabol sa atin, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yanrozo. Nagmamadali siyang sumigaw, mabilis na sumakay sa barko. Gayunpaman, sa sandaling ito, paano sasakay si Chinyu sa barko gaya ng hiniling ni Yanrozo? Kitang-kita niya ang lakas ng dumating. Siya ay isang tunay na santo. Kasalanan kung hahayaan niyang sumunod sa kanila. Huminga ng malalim si Chinyu at tumingin kay Yanrozo. Pagkatapos ay pinisil niya ang isang matingkad na ngiti at sinabing, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sumakay ka muna sa barko. Sumimangot si Yanrozo, ayaw sumakay sa barko. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang lumitaw sa harap ng dalawa sa isang iglap. Nang makita kung sino siya, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ikaw kasi. Ang ekspresyon ni Chinyu ay malamig sa yelo. Ito ay walang iba kundi ang nakasuot na lino na matandang lalaki ng pamilya ni. Na may bakas ng panunuya sa kanyang matanda na mukha, ang bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay nagpahayag ng kanyang panloob na katangahan. Chinyu, gaano ka kalakas loob na kidnapin ang santo ng pamilya yan? Sabi ng matanda na nakasuot ng linan na may mahinang ngiti. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, walang malalim na puot sa pagitan natin. Bakit ka nagpupumilit na sumunod sa akin ng ganito? Hahaha. Ang matanda na nakasuot ng linan ay humagalpak ng tawa. Chinyu, alam kong may masamang intensyon ka, kaya palihim kitang pinagmamasdan. Gaya ng inaasahan, gusto mong dukutin ang santo ng pamilya yan. Sigaw ng matanda na nakasuot ng lino. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano ba talaga ang gusto mo? Pagkatapos kitang ibalik, sa tingin ko ay maaalala ako ng pamilya yan at ng pamilyang si. Magsasalita na sana si Chinyu nang humakbang si Yanrozo. Tumingin siya sa matandang lalaki na nakasuot ng linan sa kanyang harapan, yumuko, at binati siya, Senyor. Saintes yan? Tugon ng matandang lalaki na nakasuot ng linan. Lahog. Nagpatuloy si Yanrozo, Senyor, mangyaring gumawa ng exception. Pretuhin mo lang ito bilang may utang na loob ako sa iyo. Tiyak na babayaran kita ng doble sa hinaharap. I mean kung ano ang sinasabi ko, R. Australno o BES. Gayunpaman, nang marinig ito ng matanda na nakasuot ng linan, bahagyang hinamak ang sinabi niya, Saintes yan, kung pakakawalan kita ngayon, hinding-hindi ako pababayaan ng pamilya yan. Kung babalikan kita, malaki ang pagkakautang sa akin ng pamilya yan at ng pamilya G. May gustong sabihin si Yanrozo, ngunit umiling si Chinyu at malamig na sinabi, talagang hindi mo makukumbansi itong matandang bastard. Sumakay ka sa barko, at pupunta ako mamaya. Chinyu, alam mo na. Bakit hindi ka sumuko? Tumawa ng malakas ang matanda na nakasuot ng linan at sinabing, Senyor, gusto mo ba talagang gawin ito? Kung babalik ako sa pamilya yan, tiyak na gagamit ako ng lahat ng paraan para patayin ka, malamig na sabi ni Yanrozo. Gayunpaman, ang matandang lalaki na nakasuot ng lino ay hindi natakot. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, mahina siyang ngumiti at sinabing, hihingi ako ng tawad kay Saintes yan sa hinaharap. Wala na si Chinyu sa mood na mag-aksaya ng hininga sa matandang lalaking nakasuot ng linan.
Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, "Matanda, dahil nililigawan mo si kamatayan, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." Nanliligaw kay kamatayan. Ang matandang lalaking nakasuot ng lino ay tila nagulat. "Chinyu? Ako ay isang tunay na santo at isang tunay na santo ng sumisikat na bituin ng kasalukuyang panahon. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pag-angat ng kamay, at naglakas loob kang magbitaw ng mga mapanlinlang na salita. Baliw ka ba? Bagaman ang aking cultivation realm ay hindi maihahambing sa iyo, inaasahan ko na ang sitwasyon ngayon. Dahil naglakas loob akong gawin ito, natural na ginawa ko ang buong paghahanda," malamig na sabi ni Chinyu. Napangisi ang matanda na nakasuot ng linan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, "Sa harap ng tunay na lakas, lahat ng mga diskarte ay walang silbi." Walang ibang sinabi si Chinyu. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at naging malalim at mahinahon ang kanyang paghinga. Kaagad pagkatapos, tahimik niyang binibigkas ang isang ipinagbabawal na pamamaraan sa Trakelas Immortal Scripture, ang Dao Slaying Technique. Ang Dao Slaying Technique ay sinaunang at mahiwaga. Ito ay kumakatawan sa isang hindi kapani-paniwalang mabigat na kapangyarihan. Maaari nitong pilitin na mapataas ang lakas ng isang magsasaka sa loob ng maikling panahon, na magbibigay daan sa kanila na magkaroon ng kakayahang lumaban sa mga magsasaka ng isang mas mataas na kaharian. Gayunpaman, isa rin itong tibak na may dalawang talam. Kapag ginamit, ito ay magdudulot ng matinding pagkawala sa puwersa ng buhay ng magsasaka. Nang matapos ni Chinyu ang pagbigkas ng huling salita ng ipinagbabawal na pamamaraan na ito sa kanyang puso, biglang pumutok ang kanyang panloob na chi. Ang nakapalibot na hangin ay tila nasa ilalim ng kontrol ng kanyang panloob na chi, na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagwawalang kilos. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa isang tiyak na kinang. Alam niya na kung hindi niya matatalo ang matandang lalaki, sila ni Yan Ruozo ay ibabalik ng matandang lalaki sa pamilya yan. Pagkatapos ay haharapin niya ang isang hindi inaasahang sakuna. Naramdaman ang pagbabago sa panloob na chi ni Chinyu, isang pahiwatig ng sorpresa ang lumitaw sa mga mata ng matandang lalaki na nakasuot ng linan at pagkatapos ay napangiti ang mga sulok ng kanyang bibig. Maliwanag, hindi niya sineseryoso si Chinyu. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Chinyu ay patuloy na tumataas. Sunod-sunod na bumagsak ang walang laman sa paligid. Ang hindi kapani-paniwalang panloob na chi na iyon ay nagpabagabag sa mga tao. Nabalot ng gininto ang liwanag ang buong katawan niya, na patuloy na naglalabas ng kaluskos na parang may mga kulog na umiikot sa paligid. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Bahagyang ipinikit ng matandang lalaking nakasuot ng linan ang kanyang mga mata na parang may bakas ng pagkabigla sa pagtaas ng panloob na chi ni Chinyu. Ngunit hindi siya nagpanik dahil hanggat hindi papasok si Chinyu sa True Saint Realm, wala siyang pagkakataong manalo. Sa dagandong ni Chinyu, naabot ng kanyang panloob na chi ang rurok nito. Kung ikukumpara sa isang ordinaryong semi-saint, lumaki ito ng ilang beses. Mayroon kang ilang kakayahan. Tila ang mga benepisyong nakuha mo mula sa Trakelas Immortal Scripture ay mas nakakatakot kaysa sa naisip ko, walang pakialam na sabi ng matanda na nakasuot ng linan. At pagkatapos ay iniba niya ang usapan at malamig na sinabi, "Pero ano? Hanggat hindi ka tunay na santo, kakatayin kita na parang manok o aso." Ganun ba? Isang bakas ng kabaliwan ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at umungal na galit, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay muling tumaas. Ang ika-6 na antas ng formula ng fighting word, bukas. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Chinyu ay napakabigat kaya't nanginginig ang mga tao sa takot. Kung ikukumpara sa True Saint, isang buhok lang ang layo niya. Medyo pangit ang ekspresyon ng matandang lalaking nakasuot ng linan. Mukhang hindi niya inaasahan na malalagpasan ni Chinyu ang hangganan ng kaharian na ito. 2,142 ang baliw na Chinyu. Gayunpaman, ito ay malayong matapos. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Umuumbok ang mga ugat sa buong katawan niya na parang gusto pa niyang umaban pa. Labanan, Fighting Word Formula, Level 7, Activate. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungol ng galit. Halos basagin ng boses niya ang kawalan.
Sa sandaling ito, muling tumaas ang panloob na Chinyu. Ang nakapalibot na Holy Power at Dao Technique ay patuloy na umiikot. Ang panloob na Chinyu ay nakaabot sa tunay na santo. Chinyu. Sa sinaunang barko, ang ekspresyon ni Yan Ruozo ay lubhang hindi magandang tingnan. Alam niyang itinataya ni Chinyu ang kanyang buhay sa pamamagitan ng puwersahang pag-activate ng dalawang teknik na ito. Malaki ang posibilidad na maapektuhan nito ang kanyang pundasyon at maging ang kanyang buhay. Tandang padamdam. Gayunpaman, wala nang pakialam si Chinyu sa sandaling ito. Kahit anong halaga ang dapat niyang bayaran, kailangan niyang patayin ang matandang lalaking ito na nakasuot ng lino. Malamig ang ekspresyon ng matandang lalaking nakasuot ng linan. Sa wakas ay nakaramdam siya ng bakas ng panganib sa sandaling ito. Talagang, isang nakakagulat na tao, huminga ng malalim ang nakasuot na lino na matanda, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas solemn na. Sa kasamaang palad, hanggat hindi ka tunay na santo. 10,000 spell-breaking punch. Habang nagdadaldal pa rin ang nakasuot ng lina na elder, nagpakawala na si Chinyu ng isang paputok na dagandong. Hinawakan niya ang golden fist sa kanyang kamay at lumapit. Ito ay ang 10,000 spell-breaking punch sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay. Ang suntok ni Chinyu ay parang ang pinakamalakas na pag-iral sa mundo. Para itong kamao ng sinaunang Diyos at demonyo. Ito ay walang katulad na mabangis at nakakagulat. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit, at ang kawalan ay nanginag. Ang gintong liwanag ay lumundag na parang alon. Sabay-sabay na pumutok ang libu-libong divine lights na parang gusto nilang wasakin ang buong mundo. Ang suntok na ito ay tila naglalaman ng isang sinaunang at walang katapusang kapangyarihan. Ito ay sapat na malakas upang walisin ang lahat at durugin ang lahat ng mga diskarte. Ang malakas na panloob na chi na iyon ang naging dahilan upang tumahimik at manginig ang buong mundo. Tila nagyelo ang espasyong dinaanan ng kamao. Liwanag at dilim, oras at espasyo, tila huminto ang lahat sa sandaling ito. Tanging ang gininto ang kamao ay parang bagyo na pamunit sa lahat. Nagdala ito ng walang kapantay na kapangyarihan habang marahas at dominanteng bumangga sa matandang lalaking nakasuot ng linan. Ang nakapaligid na hangin ay agad na nakompress, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Parang nanginginig ang buong mundo sa suntok na ito. Ang bawat gintong liwanag ay parang isang matalas na espada, pinupunit ang kawalan. Ang nakakatusok na tunog at epekto ay tila nasa bawat sulok ng mundo. Ang 10,000 spell-breaking punch ay hindi lamang isang paglalarawan sa pamamagitan ng mga salita ngunit tunay na ipinapakita sa mundong ito. Ang walang hanggan na kapangyarihang iyon ay tila kayang punatin ang lahat, at walang makakapigil dito. Parang nanginig ang buong mundo sa suntok na ito. Hindi mabilang na mga paraan ang lumiwanag at tumugon sa sandaling ito. Para bang ang suntok na ito ay suntok ng mundo, suntok ng 1,000 paraan, suntok ng pagkalipol, at suntok ng paglikha. Malaking nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaking nakasuot ng lino. Hindi niya inaasahan na biglang kumilos si Chinyu, at nakakatakot ito. Nagmamadaling itinaas ng matanda na nakasuot ng lino ang kanyang kamay upang tumugon. Hindi nagtagal ay nabuo ang mga komplikadong porma sayon sa kanyang palad at naging isang walang katapusang hadlang, na gustong harangin ang suntok ni Chinyu. Gayunpaman, ang kamao ni Chinyu ay parang bulalakaw na pumutok sa kalangitan. Ang walang hanggan na kapangyarihan ay direktang winasak ang pagkakabuo ng matandang lalaking nakasuot ng linan. Mabilis na kumalat ang maliliwanag na bitek sa hangin, at ang hindi kapani-pani walang puwersa ay tila napunit ang kawalan. Agad na bumangga ang kamao ni Chinyu sa katawan ng matanda. Sa isang nakakabinging tunog, naitapon ang katawan ng matanda na parang basahan, at ang malakas na impact ay nagpagulong-gulong sa hangin. Lahog. Gayunpaman, hindi ito nagtapos doon. Mahigpit na sinundan ni Chinyu ang figure ng matandang lalaki na nakasuot ng linan. Parang kulog ang mga kamao niya, sunod-sunod na suntok. Bawat suntok ay tila kayang yumanig sa mga bundok at ilog, nakakagulat ang mga tao. Gustong lumaban ng matanda na nakasuot ng lino, ngunit sa bawat pagkakataon, nasusumpungan niyang parang manipis na papel ang kanyang depensa. Ang kanyang katawan ay patuloy na gumulong sa hangin.
Sa tuwing makakadikit niya ang kamao ni Chinyu, nararamdaman niya ang hindi mapaglabanan na kapangyarihan na naging sanhi ng paghihirap ng kanyang katawan sa sakit. Gayunpaman, hindi tumigil si Chinyu. Ang kanyang kamao ay sumunod ng malapit sa likod ng matanda na nakasuot ng lino na parang isang lobo na nangangaso, na hindi nagpapakawala ng anumang biktima. Chinyu? Ikaw. Ang matandang lalaking nakasuot ng linan ay nagpumigla sa hangin. Sinubukan niyang sabihin ngunit walang awang naputol ang kamao ni Chinyu sa bawat pagbuka ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, naisip lang ni Chinyu na talunin ang matandang lalaking nakasuot ng linan. Kahit anong halaga ang dapat niyang bayaran, hindi niya hahayaang makatakas ang matandang lalaking nakadamit ng linan. Ran Omicron Bitcoin S. Ang matandang lalaking nakasuot ng lino ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maaari lamang siyang bumuo ng isang chant gamit ang kanyang kamay, mag-activate ng isang teknik, at patuloy na ihampas ito kay Chinyu upang maantala ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling ito, buong lakas na lumalaban si Chinyu. Wala man lang siyang depensa, pinayagan ang mga diskarte ng matandang lalaking nakasuot ng lina na bumasag sa kanyang katawan. Nabaliw ka na. Ang matandang lalaking nakasuot ng lino ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Nararamdaman pa niya ang banta ng kamatayan. Sa sinaunang barko, tumingin si Yanrozo sa eksena sa kalangitan at tahimik. Damang-dama nila ang kabaliwan at hindi mapigil ang determinasyon ni Chinyu. Pinumba ni Chinyu ang matandang lalaki ng suntok, at ang matandang lalaki ay nasa isang ganap na pasibo na posisyon at patuloy na umaatres. Ang bawat isa sa kanyang mga counter-attacks ay hindi maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala sa Chinyu. Hindi niya mapigilan ang mga pag-atake ni Chinyu. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganito. Kailangan kong gumawa ng paraan para masira ito. Malamig na bumantong hininga ang matandang lalaking nakasuot ng lino sa kanyang puso. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang hangin ng kamao ni Chinyu, at kasabay nito, mabilis na nag-isip sa kanyang puso. Sa pagtingin sa kanya, ang mga mata ni Chinyu ay puno ng determinasyon. Alam niyang hindi siya magdadalawang isip sa sandaling ito. Sa pamamagitan lamang ng isang buong lakas na pag-atake maaari niyang ganap na talunin ang nakatatandang lalaking nakasuot ng linan. Hayaan mo nang matapos ang lahat. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at inipon ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang ikawalong antas ng fighting word formula ay agad na pumutok. Direktang binago ng makapangyarihang internal chi ang kulay ng mundo at tumangay patungo sa matandang lalaking nakasuot ng linan na parang bagyo. Isang gintong liwanag lang ang naramdaman ng matandang lalaking nakasuot ng lino sa harap ng kanyang mga mata. Agad na nawala ang figure ni Chinyu sa kanyang paningin. Sa susunod na sandali, isang hindi mapigil ang mapanirang puwersa ang sumabog patungo sa kanyang dibdib. Halos magkapira-piraso ang kanyang katawan, at marami sa kanyang mga buto ang nabali. Bumagsak siya sa lupa at humihingal, nakakatakot. Maging ang kanyang panloob na chi ay tila nang hina. Nang bumagsak siya sa lupa, napakahirap para sa kanya na gumalaw. Gayunpaman, si Chinyu ay nasa isang killing frenzy. Ang kanyang mga kamao ay parang patak ng ulan na patuloy na bumabagsak. Kung nakita ito ng outside world, siguradong magugulat sila. Hindi narinig para sa isang semi-saint na matalo ang isang tunay na santo sa ganoong kaawa-awang kalagayan. Kahit na si Chinyu ay nabaliw sa kanyang puso, hindi siya nawala sa kanyang isip. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makatakas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon upang maiwasang mahuli ng pamilya yan. I'll let you off this time. Next time. Papatayin na talaga kita ng personal. Malamig na sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito, nagmamadaling bumalik si Chinyu sa sinaunang barko. 2,143 diretso sa Astral Mountain. Napuno ng pag-aalala ang mga mata ni Yanrozo nang makita niyang bumalik si Chinyu. Alam niya na ang presyong ibinayad ni Chinyu sa pagkakataong ito ay hindi maliit nang pilit niyang i-activate ang ikapito o maging ikawalong antas ng fighting word formula. Lalo siyang nag-alala dahil dito. Ayos ka lang ba? Kinakabahang tanong ni Yanrozo. Ayos lang ako. Pilit na inalalayan ni Chinyu ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay pagod.
Ngumiti siya, at may bakas ng katigasan ng ulo ang sumilay sa kanyang mga mata. May hindi pa tapos na gawain. Paano ako madaling mahulog? Napuno ng pasasalamat at pag-aalala ang mga mata ni Yan Rozo, nakatingin sa kanya. Alam niya na ang panloob na katawan ni Chinyo ay malamang na dumanas ng matinding pinsala. Bilisan mo at umalis. Kinaway ni Chinyo ang kanyang kamay. Ang kanyang tensyon ay nagsimulang mawala, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na nawala. Tandang padamdam. Maya-maya, bumagsak si Chinyo sa lupa, mukhang mas pagod. Gusto ni Yan Rozo na ipadala ang kanyang panloob na chi kay Chinyo, ngunit pinutol siya ni Chinyo. Bilisan mo at umalis. Kung hindi, maabutin ng pamilya yan, at hindi tayo makakatakas, nahihirapang sabi ni Chinyo. Nagngangalit si Yan Rozo. Nakatayo lang siya at sinimulan ang sinaunang barko, bumaril patungo sa Astral Mountain. Ang sinaunang barko ay tulad ng isang shooting star, gumuhit ng isang makinang na tilapon sa mabituing kalangitan, na mabilis patungo sa direksyon ng Astral Mountain. Bagamat labis na nag-aalala si Yan Rozo tungkol sa mga pinsala ni Chinyo, hindi pinahintulutan ng kasalukuyang sitwasyon na magambala siya. Nakatuon lamang siya sa pag-navigate sa sinaunang barko upang matiyak na makakatakas sila sa mapanganib na lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa kubyerta ng sinaunang barko, mahinang nakahiga si Chinyo dito. Ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang panloob na chi ay parang kandila sa hangin, kumikislap. Ang malakas na pag-activate ng dalawang mga diskarte ay walang alinlangan na nagdulot ng napakalaking pinsala sa kanya. Sa sandaling ito, tila nasa bingit ng pagbagsak si Chinyo. Gayunpaman, nagngangalit pa rin siya at hindi umimik. Alam niyang hindi siya madaling mahulog. Kung mahulog siya, mag-aalala si Yan Rozo sa kanya, at maa-distract ang atensyon niya. Ito ay walang alinlangan na nakamamatay sa kanila. Huminga ng malalim si Chinyo, ipinikit ang kanyang mga mata, at dahan-daang inayos ang kanyang panloob na chi. Sa kabilang dulo, kung saan bumaba ang landas ng langit, masigla pa rin ang lugar. Pinati ng lahat si Teng Zishu, at walang exception ang mga maharlikang pamilya. Nag-alok pa sila ng kayamanan at handang makipagkaibigan sa kanya. Ang pinili ng langit ay nangangahulugan na si Teng Zishu ay maayos na papasok sa tribulation stage. Ito ay isang mahusay na tukso para sa sinuman. Bagamat walang kakulangan ng mga henyo sa Golden Age, dahil dito mas madaling mamatay ang mga henyo. Gaano man sila kapangit, hindi sila dapat banggitin bago sila lumaki at umunlad. Kahit na sila ay may malalim na background, sila ay malamang na mawala ng walang bakas sa ilalim ng malaking sandstorm na ito. Si Teng Zishu ay medyo mapagpakumbaba sa harap ng pambobola ng lahat. Isa-isa niyang pinasalamatan ang mga ito at saka nag-toast kasama ang mga ito. Dahil ang araw ng landas ng langit ay natapos na, oras na upang ayusin ang ilang mga puntos. Sa sandaling ito, sumambulat ang katawan ni si Liuhei na may layuning labanan na dumiretso sa lahi ng demonyo. RAEPSILON-S. Pagkatapos ng sigaw ni si Liuhei, maraming tunay na banal ng sangkatauhan ang tumayo. Puno ng hangarin sa labanan at banal na kapangyarihan, handa silang umatake anumang oras. Ang lahi ng demonyo ay may mga solemna na ekspresyon nang makita ang eksenang ito. Alam nila na ito ang panahon kung kailan ang sangkatauhan ay sumasakay sa isang alon ng katanyagan at nagpapalabas ng hindi natitinag na pagtitiwala. Higit pa rito, sa ilalim ng pag-iilaw ng napili, si Teng Zishu, ang moral ng sangkatauhan ay lubos ding napalakas. Sa sandaling ito, ang lahi ng tao ay hindi na natatakot sa lahi ng demonyo. Sa halip, determinado silang labanan ang lahi ng demonyo upang magkaroon ng katayuan at karapatan para sa sangkatauhan. Ilang sandali, biglang naging tense ang kapaligiran kung saan bumababa ang landas ng langit. Maraming tao ang maaaring makaramdam ng isang mahusay na labanan na tila sumiklab anumang oras. Si Xiao Sheng ang unang tumayo. Ang kanyang katawan ay puno ng nakakatakot na layunin ng labanan. Hindi naman siya natakot. Ang nakakatakot na layunin ng labanan ay dumiretso sa pamilya si at si Liuhei. Dahil sa pagmamataas ni Xiao Sheng, hindi nasisiyahan si Liuhei.
Naiintindihan niya si Xiaohai, kaya ayaw niyang sayangin ang hininga niya kay Xiaosheng. Ang kanyang figure ay kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaosheng. Si Xiaosheng ay matangkad at payat. Hindi siya dehado kahit kumpara sa Immortal Crane ng lahi ng demonyo. Sa makatuwid, mas kahanga-hanga siya kaysa kay si Liu He. Gayunpaman, si Liu He ay nagpalagay pa rin ng mapagpakumbaba na poster at malamig na tumingin kay Xiaosheng. Gusto mo akong atakihin, di ba? Malamig na sabi ni Liu He. Ang daw teknik kay Xiaosheng ay umusbong habang malamig niyang sinabi, sasalakayin ko ang buong pamilya ng Si. Kung gayon, gagamitin kita bilang isang sakripisyo upang itaas ang aking banner. Sigaw ni Liu He. Natatakot ako na hindi nararapat para sa isang Supreme Elder ng pamilyang sinaatakihin ang isang junior. Sa sandaling ito, tumayo ang hugis pagong na matanda. Ang kanyang katawan ay napaka-hunched, ngunit ang kanyang panloob na chi ay napakalakas. Nakatayo sa harap ni Xiaosheng, ang kanyang maliit na katawan ay naglalaman ng nakakatakot na aura. Gumisi si Liu He at sinasabi na ang kalaliman ng Azure Rock Forest ay hindi kapani-paniwalang misteryoso. Dahil lumabas ka sa Azure Rock Forest, tiyak na napakalakas mo. Ako, si Liu He, ay gustong makita ito ng aking sarili. Ako rin ay interesado sa napiling tulad mo, walang pakialam na sabi ng matanda na hugis pagong. Sa sandaling ito, biglang humakbang si Yan Tianxi. Tumayo siya sa harap ni Liu He at sinabing, Brother Liu He, mukhang may mas mahalagang bagay tayong dapat gawin. Pagkatapos ng paalala ni Yan Tianxi, natauhan si Liu He at ang mga miyembro ng pamilyang Si. Ngayon ang malaking araw para sa aking pamilyang Si at sa pamilyang Yan. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan, pupunta kami at haharapin ka, malamig na sabi ni Liu He. Hindi siya natakot na umalis ang mga demonyo dahil maraming tunay na banal ng sangkatauhan ang lumakad na at tumitig sa lahi ng demonyo na parang mga tigre na nakatingin sa kanilang biktima. Maya-maya, lumapit si Shio. Mukha siyang marangal, parang isang bihirang henyo sa mundo. Ruozo, halika, tawag ni Yan Tianxi. Gayunpaman, medyo tahimik ang eksena. Walang anumang palatandaan ng Yan Ruozo. Bahagyang sumimangot si Yan Tianxi at muling sumigaw, Ruozo, oras na. Gayunpaman, tahimik pa rin ang eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao ay nagsimulang mag-usap ng mahina. Halos sabay na sumimangot sina Yan Tianxi at si Liu He. Mukhang napagtanto nilang may mali. Si Liu He ang unang nag-react. Tinakop ng kanyang banal na pakiramdam ang karamihan sa bundok, ngunit hindi niya mahanap si Yan Ruozo. Banal na Panginoon Yan, si Saintes Yan ay tila hindi siya dumating, pinaikit ni Liu He ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Imposible. Sumimangot si Yan Tianxi. Gamit ang kanyang kamay, diretso niyang dinala si Tiyo Yan sa kanya at malamig na sinabi, nasaan si Ruozo? 2,144 ang Angry Yan family. Ibinuko ni Uncle Yan ang kanyang bibig at walang kumpiyansang sinabi, ako, hindi ko rin alam. Hindi mo alam. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Yan Tianxi. Itinaas niya ang kanyang palad, at isang tuldok ng liwanag ang natipon sa kanyang palad. Tila ina-activate ni Yan Tianxi ang ilang pamamaraan para mabasa ng husto ang divine sense ni Uncle Yan. Alam ni Uncle Yan na wala siyang paraan para magsinungaling kay Yan Tianxi. Kaya wala siyang choice kundi sabihin sa kanya ang lahat. Tandang padamdam. Nang marinig ni Yan Tianxi na si Yan Ruozo ay tumakas kasama si Qingyu, ang kanyang mukha ay naging pangit. Sa sumunod na sandali, itinaas niya ang kanyang palad at sinampal ang mukha ni Uncle Yan. Matindi ang lakas ng sampal, at hindi nang ahas si Tiyo Yan na ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang katawan ay agad na pinalipad, at ang mga buto ng kanyang mukha ay nabasag. Bastos! Sigaw ni Yan Tianxi. Pangit ang ekspresyon ni Uncle Yan, ngunit hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Niloloko ba tayo ng pamilya mong yan? Sabi ni Liu He na may maitim na mukha. Huminga ng malalim si Yan Tianxi, tumingin kay Liu He, at sinabi, aayusin ko ang bagay na ito. Hehe, ang pamilya ko ay isa sa 9 na dakilang maharlikang pamilya.
Higit pa rito, ang ating si Shio ay isang magulong katawan, isang mapagmataas na anak ng langit. Hindi ba siya karapat-dapat sa santo ng iyong pamilyang yan? Ako, sabi ni si Liuhei sa isang sarkastikong tono. Sabi ko aayusin ko ang problema. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Yan Tianxi. Ang mga salita ni si Liuhei ay agad na natigil sa kanyang lalamunan, at hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Bilang banal na Panginoon ng pamilyang yan, ang aura ni Yan Tianxi ay mas malakas kaysa sa banal na Panginoon ng pamilyang Si. Walang kwentang sabihin ngayon. Pilasin natin at habulin natin sila, mungkahi ng isang nasa gilid. Natahimik si Yan Tianxi. Itinaas niya ang kanyang palad, at libu-libong daw teknik ang agad na nagtipon. Bahagyang nakapikit, si Yan Tianxi ay parang may hinuha. Pagkalipas ng ilang minuto, malamig na sinabi ni Yan Tianxi, lahat ng tunay na banal ng pamilya yan, sumunod sa akin. Oo, sir. Ilang true saints ang agad na humakbang. Ang ilang salitang ito ay nagpahayag ng galit ni Yan Tianxi. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na umalis sa lugar na ito. Pagkaalis nila, ikinaway ni si Liuhei ang kanyang kamay at sinabing, lahat ng mga tunay na banal ng pamilyang Si, sumunod sa akin at sundan si Yan Rozo. Oo, sir. Sama-samang kumilos ang pamilya Si. Sa sandaling ito, hindi na sila mapakali sa lahi ng demonyo ng Asher Rock Forest. Elder, ikaw bilang isang tunay na santo, hindi ba masyadong walang galang si Yan Tianxi sa iyo? Malungkot na sabi ng isang tunay na santo ng pamilyang Si. Tama. Si Yan Tianxi ay nasa True Saint realm lang. Bilang isang True Saint, siguradong hindi natatakot si Elder sa kanya. Sabi ng isa pang tunay na santo. Tinulyapan sila ni si Liuhei at malamig na sinabi, alam mo ba ang kanyang pangalan? Oo, alam ko. Hindi ba Yan Tianxi lang? Isang tunay na santo ang malamig na sumangot. Gumisi si Liuhei at nagpatuloy, paano ang Immortal Emperor ng pamilya yan? Siya si Yan Tianming. Siya. Yan Tianming. Yan Tianxi. Baka ang banal na Panginoon ng pamilyang yan ay may kaugnayan kay Yan Tianming. Agad na nagulat ang lahat. Ran-i. Umiling si Liuhei at sinabing, si Yan Tianming ay isang figure mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas, kaya hindi siya maaaring magkaroon ng relasyong pangkapatid kay Yan Tianxi. Gayunpaman, ang katotohanan na nang ahas siyang gamitin ang pangalang ito ay nagpahiwatig ng isang bagay. Ang mga tunay na banal ng pamilyang Si ay biglang naunawaan, at walang nang ahas na magsabi ng anuman. Sa lugar na bumaba ang Path of Heaven, natural na narinig ni Dinley ang balita. Naglakas loob pa ang batang ito na agawin ang santo ng pamilya yan. Paulit-ulit na umiling si Dinley. Pero maya-maya, ngumisi ulit si Dinley. Tama. Ang isang tao ay dapat maglakas loob na magmahal at mapot. Hinaplos ni Dinley ang kanyang balbas, tumawa ng malakas, at sinabi. Habang sinasabi ito ni Dinley, kusa niyang sinulyapan ang nakakuba na matandang babae sa tabi niya. Ang matandang babaeng ito ay walang iba kundi si Flower Granny. Gayunpaman, walang reaksyon si Flower Granny sa sandaling ito. Sumandal siya sa kanyang tungkod na parang matanda sa kanyang takip silim. Pagkatapos noon, ikinaway ni Dinley ang kanyang kamay at umalis sa lugar. Talagang gustong saktan ng Chinyu na ito ang lahat ng dakilang pamilyang Maharlika. Ubo-ubo, sabi ng isang maputlang binata sa dilim. Ang katotohanang monopolyo niya ang Track-Alas Immortal Scripture ay walang pinagkaiba sa pananakit sa iba't ibang aristokratikong pamilya, sabi ng isang matandang lalaki sa tabi ng prinsipe sa sandaling ito. Tahimik na nakatingin sa malayo ang prinsipe. Your Highness, ang pagbaba ng Path of Heaven ay natapos na. Oras na para bumalik ka sa Peach Blossom Island, lumakad ang ilang nakabaluti na mandirigma at sinabi sa sandaling ito. Bahagyang bumantong hininga ang prinsipe, saka umiling at umalis. Sa kabilang dulo, pinamamahalaan ni Yan Ruozo ang sinaunang barko ng pamilya Yan patungo sa Astral Mountain. Sa sandaling ito, mukhang mahina si Chinyu. Mukha siyang namumutla at umaagos ang malamig na pawis. Para siyang himatayan anumang oras. Gayunpaman, nagngangalit pa rin siya at nagpanggap na ligtas at maayos. Chinyu? Okay ka lang ba?
Napuno ng pag-aalala ang makatarungang mukha ni Yanruozo. Ayos lang ako. Ligtas tayo pagdating natin sa Astral Mountain. Pilit na ngumiti si Chinyu. Ibinuka ni Yanruozo ang kanyang bibig. Alam niya ang karakter ni Chinyu, kaya hindi na siya nagsalita pa. Kinagat niya lang ang kanyang mga ngipin at binilisan ang pagtakbo. Alam ni Yanruozo na ang pamilya yan ay hindi malilinlang ng masyadong matagal. Malapit na nilang malaman ang tungkol dito. Sa sinaunang barko, medyo mabigat ang kapaligiran. Napuno ng hangin ang tensyon ng paghabol at pagtakas. Sa bawat oras na ang sinaunang barko ay dumaan sa mga bituin sa kawalan, ito ay magdudulot ng pagsabog ng nakasisilaw na liwanag tulad ng isang bulalakaw, na pinuputol ang madilim na mabituing kalangitan sa magagandang arko. Si Chinyu ay nakaupo sa gilid. Medyo nahirapan ang kanyang paghinga, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Yanruozo na para bang sinusubukan niyang makahanap ng kaunting lakas sa kanyang mukha. Matapos ang hindi kilalang tagal ng panahon, sa wakas ay lumitaw ang silhouette ng Astral Mountain sa kanilang linya ng paningin. Si Yanruozo ay agad na natuwa. Nagmamadali siyang lumingon kay Chinyu at sinabing, malapit na tayong makarating sa Astral Mountain. Nakahinga rin ng maluwag si Chinyu. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, sa wakas. Ngunit sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yanruozo, at nagmamadali siyang nagsabi, matagal na panahon na ang nakalipas mula noong nanatiling hindi nabubuksan ang gate ng Astral Mountain. Ang gate na iyon ay selyado ng maraming taon, at hindi namin alam kung paano ito bubuksan. Kahit na dumating kami, malamang na napakahirap buksan ang formation. Nang marinig ito, ngumiti si Chinyu, umiling, at sinabing, huwag kang mag-alala. Sa madaling salita, ang Astral Mountain ay isang napakalaking teleportation formation. Kung tungkol sa paraan ng pagbukas ng pinto, kabisado ko na ito. Ang mga materyales ay nasa aking special magical artifact din. Nagulat na sabi ni Yanruozo, hindi ko ine-expect na magiging macelan ka. Mukhang lumaki ka talaga sa paglipas ng mga taon. Sinabi ni Chinyu na kalahating biro at kalahating seryoso, mahirap na hindi lumaki na may perpektong asawa. Namula ang magandang mukha ni Yanruozo, at tila nahihiya siya. Kung may makakakita sa ekspresyong ito, magugulat sila. Ang marangal na santo ng pamilya yan ay talagang may pagkababae sa kanya. 2,145 malapit nang sumiklab ang isang mahusay na labanan. Ang mga salita ni Chinyu ay nagmukhang nahihiya kay Yanruozo. Nagdagdag ito ng dampi ng kulay rosy sa orihinal niyang maputlang hitsura dahil sa kaba. Pareho silang mapagmasid at matino. Nakikita nila ang mga banayad na pagbabago sa mga salita at kilos ng isa't isa. Ang mga pagtaas at pagbaba ng paglalakbay na ito ay hindi maaaring hindi nadagdagan ang taset na pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Mula nang umalis si Chinyu sa lugar na pinagbabaan ng Path of Heaven, gumagamit na siya ng pills at spiritual stones para mabawi ang kanyang tunay na enerhiya. Alam niyang sa maikling pamamalagi nila bago makarating sa Astral Mountain, kailangan nilang buksan ang teleportation formation sa lalong madaling panahon upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa makatuwid, inilagay niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagbawi ng kanyang tunay na enerhiya. Alam niya na kapag ang kanyang tunay na enerhiya ay nakabawi sa isang sapat na lawak, maaari niyang i-activate ang napakalaking teleportation formation. Walang nang-ahas na mag-aksaya ng oras. Habang papalapit sila sa Astral Mountain, binilisan ni Yanruozo at dumiretso sa Astral Mountain. Tandang padamdam. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, sa wakas ay dahan-daang pumasok ang sinaunang barko ng pamilya yan sa lugar ng Astral Mountain. Ang napakalaking sinaunang gate ng Astral Mountain ay dahan-dahan ding pumasok sa kanilang paningin. Nang makita ang gate na lumitaw, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chinyu. Buong lakas niyang inayos ang kanyang panloob na chi at nahihirapang tumayo. Ang sinaunang barko ay naglayag sa kalangitan at dahan-daang huminto sa tarangkahan. Nakarating na kami. Mabilis na lumapit si Yanruozo at gustong tulungan si Chinyu na tumayo, ngunit si Chinyu ay nagmatigas na bumaba sa kanyang sarili. Dahan-daang lumapit ang dalawa sa gate at huminto.
Itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa gate na 12-dosenang talampakan ang taas, naramdaman nila ang isang napakalaking sinaunang at sagradong panloob na chi. Ang tarangkahan ay pinalamutian ng makapal na nakasulat na mahiwagang anting-anting, at ang pagtingin lamang sa mga ito ay nahihilo. Ang mga anting-anting ay tila may sariling buhay, bawat isa ay kumikislap na may mahinang ningning na tila naghihintay ng isang uri ng signal ng pag-activate. Depende sa iyo ngayon, mahinang sabi ni Yan Rozo, na medyo mataimtim na nakatingin kay Chinyu. Huminga ng malalim si Chinyu. Sa isang pag-iisip, sinimulan niyang ilabas ang mga materyales na kailangan para i-activate ang gate mula sa kanyang spatial magical artifact. Una siyang naglabas ng crystal clear na bato mula sa kanyang spatial magical artifact. Ito ay isang pinagmulan ng kaluluwa, at ang hugis nito ay medyo kakaiba, tulad ng isang guwang na ball ang kristal. Isang kakaibang pagbabago ang nasa loob, at tila ginagabayan nito ang kapangyarihan ng kaluluwa. Kasunod nito, naglabas siya ng napakalaking balahibo. Ito ay isang primordial heavenly feather. Nagpapalabas ng mahinang liwanag, ang bawat balahibo ay tila nakaukit na may mahiwagang kapangyarihan. Ito ay may kapangyarihan na nalampasan ang mundo at maaaring gumabay at kontrolin ang spatial na kapangyarihan. Sa wakas, naglabas siya ng isang hiyas mula sa banal na artifact. Ito ay isang hiyas na kilala bilang Chaos Core. Tila naglalaman ito ng isang mundo na hindi pa nabubuksan ng kaguluhan, at ang kapangyarihang buksan ang mundo. Ang kapangyarihan ng hiyas na ito ay sapat na malakas upang buksan ang gate. Matapos kunin ang lahat ng mga materyales, sinimulan ni Chinyu na ilagay ang mga ito sa mga anting-anting sa gate ng maayos. Una niyang inilagay ang pinanggalingan ng kaluluwa sa tuktok ng gate, pagkatapos ay ipinasa ang primordial heavenly feather sa pinagmulan ng kaluluwa at inayos ito sa gitna ng gate. Sa wakas, inilagay niya ang Chaos Core sa ibaba ng gate para bumuo ng kumpletong formation. Muli siyang huminga ng malalim at nagsimulang magpalipat-lipat ng kanyang tunay na enerhiya, na ginabayan ang kapangyarihan ng mga materyales na ito upang i-activate ang gate. Sa ilalim ng patnubay ni Chinyu, ang mga materyales na ito ay nagsimulang kumislap ng matinding liwanag, at ang napakalaking gate ay nagsimulang magbago. Ang mga anting-anting na inukit sa kanila ay nagsimulang sumikat sa matinding liwanag na para bang tumutugon sila sa kapangyarihan ng mga materyales na ito. Ang pag-activate sa formasyong ito ay halatang kumukonsumo ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Si Chinyu, na malubhang nasugatan, ay namutla ng husto sa sandaling ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at tuloy-tuloy na tumutulo ang pawis na kasing laki ng butil sa kanyang noo na parang anumang oras ay hihimatayin siya. Nakaramdam si Yan Ruozo ng matinding sakit sa puso. Itinaas niya ang kanyang maselang kamay at inilagay ito sa likod ni Chinyu, ipinadala ang kanyang tunay na enerhiya sa katawan ni Chinyu. Sa tulong ni Yan Ruozo, higit na gumaan ang pakiramdam ni Chinyu. Napabuntong hininga siya, dahan-daang pinaandar ang gate, at sinimulang ilipat ang gate. Sa espiritual na kapangyarihan ni Chinyu at sa tulong ni Yan Ruozo, ang mga anting-anting sa gate ay naging mas maliwanag. Ang mga anting-anting na iyon na mahinang kumukutitap kanina ay parang mga nakasisilaw na bituin, na nagkakalat ng isang layer ng misteryosong liwanag. Ang kanilang mga figure ay lumitaw din na mas malungkot at determinado sa liwanag na ito, RANA. Ang pinanggalingan ng kaluluwa sa gate, primordial heavenly feather, at Chaos Core ay tila naramdaman ang kapangyarihan. Sa gitna ng nagniningning na ningning, kumikinang sila sa lalong matinding kinang. Umikot sila sa paligid ng gate na parang tatlong matingkad na bituin, na bumubuo ng isang mahiwagang power field. Pawis na pawis si Chinyu sa sandaling ito na para bang naubusan siya ng lakas. Nadaman niya na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay mabilis na nauubos, ngunit hindi niya nilayo na umatras. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pag-ikot ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Chinyu, kailangan mong kumapit. Niyakap ng mahigpit ni Yan Ruozo si Chinyu, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Bahagyang ngumiti si Chinyu, ngunit ang ngiting ito ay tila medyo mapatla. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay, senyales kay Yan Ruozo na huwag mag-alala.
Sa wakas, sa ilalim ng magkasanib na pagsisikap ni Chinyu at Yanrozo, ang napakalaking gate ay nagpakawala ng malakas na putok at isang mahiwagang liwanag ang sumiklab. Malapit na, hintayin ka lang. Mahigpit na nagngangalit si Chinyu. Parang anumang oras ay magbubukas na ang gate. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na panloob na chi ang lumitaw sa kanilang banal na kahulugan. Ang mga ekspresyon ni Chinyu at Yanrozo ay lubhang nagbago, at napuno ng hindi kapani-paniwalang pagkabalisa ang kanilang mga puso. Ngunit sa sandaling ito, paano sumuko si Chinyu? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hinikayat na buksan ang gate. Nang magbubukas na ang gate, isang nakakatakot na internal chi ang bumaba mula sa langit. Isang gintong liwanag ang kumislap at walang awa na dumapo sa gate. Ang gate na malapit nang bumukas ay biglang sumara sa mga sandaling ito. Di man napaupo si Chinyu sa lupa na may pagkadismaya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng mga materyales ay nabasag, at hindi ito magiging madali upang tipunin ang mga ito muli. Napakagandang kakayahan. Pinuksan mo talaga ang gate sa Astral Mountain. Isang boses ang pumasok sa tainga ni Chinyu. Tumangala siya at nakita ang dalawang matatandang lalaki na nakasuot ng lino mula sa pamilya ni Chinyu. Ngayon ang araw na mamatay ka. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Agad na humakbang si Yanrozo at tumayo sa harap ni Chinyu. Bahagyang nanginig ang kanyang maselang katawan, at isang nakakatakot na panloob na chi ay agad na bumulwak. Sa sandaling ito, ang katawan ni Yanrozo ay napuno ng malamig na lamig. Wala na siyang kahit katiting na hiya. Sa halip, para siyang babaeng Diyos ng digmaan. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na hawakan si Chinyu, malamig na sabi ni Yanrozo. Sumimangot ang dalawang matatandang lalaki at sinabing, Saintes yan, ayaw naming maging kaaway mo. Tumabi ka. 2,146 Yanrozo makes her move. Tumingin si Yanrozo sa dalawa ng walang kaunting intensyon na umatras. Sa halip, mas lumakas ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Lalong kumunat ang noo ng dalawang matanda na nakasuot ng linan. Pambihira ang pagkakakilanlan ni Yanrozo. Kung sasaktan nila siya, magagalit ang pamilya yan. Sa panahong iyon, hindi magiging ganoon kadali ang makipagpayapaan. Gayunpaman, ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap para sa kanila na pabayaan si Chinyu ng ganoon na lamang. Saintes yan? Ang pagkuha kay Chinyu ay kalooban ng banal na Panginoon ng pamilya yan, si Yan Tianxi. Pinanggit ng isang matandang lalaki si Yan Tianxi sa pagtatangkang takutin si Yanrozo. Gayunpaman, sa mga mata ni Yanrozo, walang mas mahalaga kaysa kay Chinyu. Tandang padamdam. Malamig niyang sinabi, kahit kanino ang kalooban, hindi ko hahayaang hawakan mo si Chinyu ngayon. Saintes yan? Sinadya mo ba? Sigaw ng isang matandang lalaking nakasuot ng linan. Ang katawan ni Yanrozo ay umuusad ng nakakatakot na internal chi habang sinasabi niya, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Kung gusto mong atakihin si Chinyu, lampasan mo ang katawan ko. Kung gayon, kailangan naming masaktan ka. Makakahingi lang kami ng tawad kay Holy Lord yan mamaya. Sigaw ng matandang lalaking iyon na nakasuot ng lino. Tahan na. Sa sandaling iyon, nahihirapang tumayo si Chinyu. Tumayo siya sa harap ni Yanrozo at pilit na ngumiti. Rozo, hindi ba tayo dapat maghanda para sa pinakamasama? Natigilan si Yanrozo. Tumingin siya kay Chinyu ngunit hindi niya masagot ang tanong nito. Alam niya na kung hindi nila mabubuksan ang gate sa Astral Mountain, sila ay nasa dead end. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila nakita ni Chinyu ang buhay at kamatayan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Yanrozo. Mahina niyang sinabi, Yanrozo, kung mamatay ako, dapat kang mabuhay. Naluluha ang mga mata ni Yanrozo habang nakikinig sa mga salita ni Chinyu. Kinagat niya ang ibabang labi at hindi umiyak. Hindi, ayoko. Niyakap ng mahigpit ni Yanrozo si Chinyu at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung mamamatay ka, hindi na rin ako mabubuhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala nang lakas si Chinyu na magsabi ng kahit ano. Pumikit siya.
Ang kanyang pisikal na lakas at espiritual na kapangyarihan ay halos maubos, at siya ay nagsisimula ng makaramdam ng pagkahilo. Tumingin si Yan Ruozo kay Chinyu at naramdaman ang sakit ng kanyang puso. Alam niya na ang kasalukuyang estado ni Chinyu ay umabot na sa dulo ng matinding panganib. Kahit ano pa, hindi ko hahayaang hawakan ka ng kahit sino. Tinulyapan sila ni Yan Ruozo, tumalikod, at bumalik sa tabi ni Chinyu. Umabot siya para suportahan siya. Napuno ng determinasyon ang malamig niyang mga mata. Alam niya na sa pagkakataong ito, hindi niya maaaring hayaang mahulog si Chinyu sa kanilang mga kamay anuman ang mangyari. Ruozo. Tumingin si Chinyu sa determinadong tingin ni Yan Ruozo at labis na naantig. Alam niyang napakadelikado ng sitwasyon nila ngayon. Para protektahan siya, tumayo si Yan Ruozo para sa kanya nang walang pakialam sa kahit ano. Ang determinasyong ito ay nagpainit sa kanya. Huwag kang magsalita. I-save ang iyong lakas, sabi ni Yan Ruozo sa mahinang boses. Puno ng determinasyon ang mga mata niya. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Tumango si Chinyu at tumingin ng malalim kay Yan Ruozo. Pagkatapos, umupo siya at nagsimulang ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip. Hindi agad lumusab ang dalawang matanda na nakasuot ng lino. Parang may iniisip sila. Alam nila na kailangan nilang mag-ingat sa pakikitungo kay Yan Ruozo dahil ang katayuan ni Yan Ruozo ay hindi nila maikukumpara. Subukan mong huwag siyang saktan, sabi ng isang matandang lalaki. Tumango ang isa pang matanda at pinaikit ang mga mata. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at ang nakakatakot na internal chi ay agad na kumalat. Maliwanag, handa silang umatake ng buong lakas. Beta eh. Ang mga mata ni Yan Ruozo ay kumislap na may matatag na liwanag. Alam niyang kahit anong mangyari ay hindi na siya makaka-atres. Ano man ang mangyari, kailangan niyang protektahan si Chinyu. Saintes yan? Pasensya na. Ang matandang lalaki ay umungal at itinaas ang kanyang kamay, nagpadala ng isang nakakatakot na marka. Dahan daw ang itinaas ng matandang lalaki ang kanyang palad, na parang pinakamabigat na martilyo sa mundo, na naging sanhi ng pagtigil ng hangin sa paligid. Pagkatapos ay idiniin niya ng husto, at tila nagyelo ang hangin. Parang nagyelo ang buong mundo dahil sa aksyon na ito. Isang nakakatakot na marka ang lumabas sa kanyang palad. Ang ilang mga pattern ay mukhang tunay na mga dragon sa kanila. Ang espiritual na enerhiya ay lumundag at napunit sa kawalan. Ang markang ito ay parang isang bagyong puno ng mapangwasak na kapangyarihan na dumiretso sa Yan Ruozo. Sa harap ng walang katulad na kapangyarihang ito, walang intensyon si Yan Ruozo na umatras. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang determinado at tiyak na liwanag na para bang sila ay namuo sa isang bagay na nasa salat, na ginagawang hindi maglakas loob na tumingin sa kanya ng diretso. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at ang panloob na chi sa paligid niya ay agad na pumutok. Ang panloob na chi sa paligid ni Yan Ruozo ay tila naging isang solemna na diyosa sa sandaling ito. Ang kanyang ekspresyon ay marangal at walang kapares. Walang kapantay ang kanyang aura. Ang malamig at determinadong titig na iyon ay nakadama ng takot sa mga tao. Sa sandaling iyon, naakit ang tingin ng lahat sa kanya, at lahat ay nagulat. Ang dalawang matanda na nakasuot ng lino ay nagsiwalat ng nalilitong mga ekspresyon. Ang lakas na ito, ang aura na ito, ay lampas lamang sa kanilang imahinasyon. Ang lakas ni Yan Ruozo ay talagang napakabigat. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Yan Ruozo ang kanyang kamay. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad na parang araw na sumisikat. Ang liwanag na ito ay napuno ng walang katapusang kapangyarihan. Tila naglalaman ito ng pinakamakapangyarihang kapangyarihan sa mundo habang dumiretso ito patungo sa nagbabantang marka. Sa isang iglap, tila nawasak ang mundo ng dalawang puwersang ito. Dahil sa malakas na salpukan, hindi makatingin ng diretso ang lahat dito. Isang nakakatakot na energy shockwave ang kumalat sa hangin. Kahit na ang mga taong 12-dosenang metro ang layo ay malinaw na nararamdaman ang malakas na airwave. Tulad ng inaasahan sa santo ng pamilya Yan, malamig na sabi ng isang matandang lalaki. Sa kasamaang palad, pareho tayong true saints.
Kahit na ayaw ka naming saktan, hindi ka namin kakampi, dagdag ng isa pang matandang lalaki. Ang mukha ni Yan Ruozo ay kasing lamig ng yelo. Agad na sumabog ang panloob na chi sa paligid niya. Ang mga salita ng dalawang matanda na nakasuot ng lino ay malinaw na sinadya upang ibaba ang kanyang bantay upang makahanap sila ng pagkakataon na salakayin siya. Gayunpaman, hindi nalinlang si Yan Ruozo ng kanilang mga mabulaklak na salita. Isang nakakatakot na panloob na chi ang sumabog mula sa dalawang matanda na nakasuot ng linan ng sabay. Bigla nilang ipinalakpak ang kanilang mga palad, at ang hangin ay tila sineksik ng kanilang mga palad. Isang binding technique ang agad na sumugod kay Yan Ruozo. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang takot si Yan Ruozo. Malamig niyang tiningnan ang matatandang lalaki na nakasuot ng linan, at isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang agad na bumangon. Ito ang sekretong pamamaraan ng pamilya Yan, ang Snow Spirit Divine Technique. Ito ay isang mahiwagang kapangyarihan na maaaring labanan ang anumang pagpigil. Sa likod ng Yan Ruozo, gumugulong ang mga snowflake. Ang mga snowflake na ito ay tila na condensed mula sa kawalan, at bawat isa ay napuno ng malakas na espiritual na enerhiya. 2,147 ang kabaliwan ni Yan Ruozo. Bahagyang ngumiti si Yan Ruozo. Ang espiritual na kapangyarihan sa paligid niya ay lumundag tulad ng pag-agos ng dagat, direktang bumabagsak sa binding technique na ginawa ng dalawang nakatatandang lalaking nakasuot ng linan. Ang ekspresyon ng dalawang matanda na nakasuot ng lino ay agad na nagbago ng husto. Malinaw na hindi nila inaasahan na magagawa ni Yan Ruozo ng ganoon kadaling masira ang kanilang binding technique. Hindi mailarawan sa salita ang pagkagulat sa kanilang mga puso. Ito ay isang bagay na hindi nila maintindihan. Ang lakas ni Yan Ruozo ay talagang napakalakas. Tulad ng inaasahan sa saintes ng pamilya Yan, talagang kahanga-hanga ito. Ang matandang lalaking nakasuot ng lino ay tila medyo nagalit dahil sa kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tunay na banal. Kung umatake sila na naglalayong patayin si Yan Ruozo, tiyak na hindi mananalo si Yan Ruozo. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Yan Ruozo ang santo. May mga alalahanin sila sa kanilang mga puso, ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, wala na silang pakialam. Tandang padamdam. Nang makita ang panloob na chi ng dalawang true saints na lalong nakakatakot, biglang nakaramdam si Chinyu ng kaba. Pinilit niyang bumangon at protektahan si Yan Ruozo ng buong lakas. Ay nalalayan ni Chinyu ang kanyang katawan at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi, ang taong hinahanap mo ay ako. Wala itong kinalaman kay Ruozo. Sasama ako sa iyo. Nakahinga ng maluwag ang dalawang nakatatandang lalaking nakasuot ng lino. Maliban kung talagang kinakailangan, natural na ayaw nilang masaktan si Yan Ruozo. Hindi, nasabi ko na. Sa tabi ko, hinding-hindi kita hahayaang masaktan. Malamig na sabi ni Yan Ruozo. Bago pa makapagsalita si Chinyu, itinulak ni Yan Ruozo si Chinyu sa kanyang likuran at tinatakan ang ilan sa mga vitality gate ni Chinyu gamit ang kanyang daliri, kaya hindi makagalaw si Chinyu. Nang makita ang eksenang ito, ang puso ni Chinyu ay parang hinihiwa ng kutsilyo, na nabalot ng hindi matiis na sakit. Gayunpaman, siya ay masyadong malubhang nasugatan at hindi na muling mabuksan ang selyo sa kanyang vitality gate. Nakatingin lang siya habang si Yan Ruozo ay humaharap sa dalawang true saints na mag-isa. Ruozo. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, itinaas ni Yan Ruozo ang kanyang dalawang kamay at libu-libong daw teknik ang natipon sa isang iglap. Sa isang galaw lamang sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay, ang buong Astral Mountain ay nagsimulang dumagundong. Immortal Emperor Tianming's Destiny Reincarnation Secret Technique. Nakilala ito ng isang matandang lalaki na nakasuot ng linan, at si Chinyu sa gilid ay natural na nakilala rin ito. Noon, ipinasa ni Yan Ruozo ang discarding ito kay Chinyu at sinabihan siyang huwag gamitin ito maliban kung talagang kinakailangan ito. Kung hindi, ang pamilya Yan ay magbabayad ng anumang halaga upang maalis si Chinyu. At ang mystical technique na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na pilitin na mapangalagaan ang kanyang buhay ng 9 na beses. Sa bawat muling pagsilang, ang lakas ng isang tao ay lubos na mapapahusay.
Hindi rin imposible para kay Yan Ruozo na pumasok sa True Saint realm gamit ang lihim na pamamaraan na ito. Saintess Yan? Seryoso ka bang gagawin ito? Sabi ng isang matandang lalaking nakasuot ng linan na may time na ekspresyon. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Yan Ruozo. Itinaas niya ang kanyang palad at dahan daw ang inactivate ang Destiny Reincarnation Secret Technique. Ang Destiny Reincarnation Secret Technique ay misteryoso at makapangyarihan. Nagmula ito sa lihim na pamamaraan ng Immortal Emperor Tianming at itinuring na pinakamataas na lalim ng mga diskarte sa Dao. Para sa Immortal Emperor Tianming, siya ay pinarangalan bilang isa sa pinakamalakas na Immortal Emperors ng maraming beses. Ang kanyang mga diskarte ay mas hindi maarap. Nang i-activate ni Yan Ruozo ang teknik na ito, ang walang katapusang dami ng espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa ay lumundag mula sa lahat ng direksyon at nagtipon patungo sa kanya. Isang maliit na bola ng liwanag ang biglang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Tila may mga kakaibang alituntunin na nakapaloob sa loob ng bola ng liwanag. Ang gayong mga alituntunin ay nagtataglay ng isang lubhang kakilakilabot na subversibong kalikasan na nakaapekto sa langit at lupa. RANS. Pinaluktot nito ang oras at espasyo at pinalabo pa nito ang paligid sa isang iglap. Parang sumisikat na araw, naglalabas ng mainit na liwanag na mahirap tingnan ng diretsyo ng mga tao. Si Yan Ruozo ay mukhang lubhang marangal sa liwanag. Ang kanyang titig ay napakatindi at determinado na para bang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Saintess Yan, kailangan mong mag-isip ng 2 beses. Malakas na payo ng matanda na nakasuot ng lino. Gayunpaman, hindi tumugon sa kanya si Yan Ruozo. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang palad pasulong, at ang maliit na bola ng liwanag ay gumalaw kasama ng kanyang palad, dahan daw ang lumulutang sa kanyang harapan. Biglang sumabog ang bola ng liwanag na may nakakagulat na liwanag. Ito ay tulad ng isang bagong silang na araw, na ginagawang hindi makatingin ng diretso ang mga tao dito. Habang pumutok ang liwanag, ang espiritual na kapangyarihan sa paligid ni Yan Ruozo ay lumundag na parang tide at misteryosong umalangaw-ngaw sa light ball. Sa sandaling ito, biglang nanginig ang katawan ni Yan Ruozo. Isang malakas na puwersa ng buhay ang bumulwak sa kanyang katawan. Ito ay ang mahiwagang kapangyarihan ng Destiny Reincarnation Secret Technique. Maaari nitong agad na itaas ang kanyang puwersa sa buhay sa limitasyon, na nagpapahintulot kay Yan Ruozo na maabot ang isang hindi pa nagagawang antas na may dobleng pagpapabuti ng kanyang puwersa sa buhay at espiritual na kapangyarihan. Sa ilalim ng kontrol ni Yan Ruozo, unti-unting lumawak ang bola ng liwanag. Na-absorb nito ang nakapalibot na espiritual na kapangyarihan at patuloy na lumaki hanggang sa ito ay sapat na upang ganap na mapalibutan si Yan Ruozo. Sa bola ng liwanag na iyon, ang katawan ni Yan Ruozo ay tila sumasailalim sa muling pagsilang. Ang kanyang balat ay naging mas maputi, at ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumaling. Maging ang kanyang panloob na chi ay nagiging mas malakas. Nakumpleto ng Destiny Reincarnation Secret Technique ang muling pagsilang ni Yan Ruozo. Paglabas ng bola ng liwanag, ang kanyang panloob na chi ay naging napakalakas, at maging ang 2 nakasuot na linan na matatandang lalaki ay nakaramdam ng malakas na presyon. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Yan Ruozo ay makapangyarihan, solemna, at sagrado. Walang nang ahas na tumingin sa kanya ng diretsyo. Maging ang 2 True Saints ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kahit na ang tunay na santo ay mapipilitin sa ilalim ng gayong panloob na chi. Saintess Yan, kami. Pipigilan na sana ng matanda na nakasuot ng linan si Yan Ruozo nang bigla niyang itinaas ang puting nyebe niyang palad at ihampos ito sa kanya. Bang! Ang palad na ito ay tila naubos ang lahat ng lakas nito at agad na nabasag ang halos perpektong katawan ni Yan Ruozo. Ruozo. Nang makita ang eksenang ito, bumuhos ang mga luha ni Chinyu. Buong lakas siyang umungol, ngunit wala siyang magawa. Saintess Yan, ikaw. Naunawaan na ng lahat ang intensyon ni Yan Ruozo ngayon. Gusto niyang patayin at buhayin ang sarili, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na maabot ang pinakamataas na limitasyon. Ito ay natural na ang pinakamabilis na paraan upang madagdagan ang kanyang lakas, ngunit ang pamamaraang ito ay masyadong malupit.
Kahit si Immortal Emperor Tianming ay hindi pa ito ginamit. Ngunit ngayon, para protektahan si Qinyu, handa si Yan Ruozo na basagin ang sarili niyang katawan para maipanganak muli. Ilang sandali pa, dahan-dahang lumabas ang katawan ni Yan Ruozo mula sa bola ng liwanag. Sa pagkakataong ito, mas lumakas ang internal chi ni Yan Ruozo at nagdagdag ng kaunting sagradong internal chi sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin nilayon ni Yan Ruozo na kumilos. Ang kanyang mga mata ay napakalamig, at ang kanyang hangarin sa pagpatay ay lumakas, na ginawa ang buong Astral Mountain na kasing lamig at madilim na gaya ng lalim ng taglamig. Sinabi ko na, tiyak na papatayin ko kayong dalawa. Kasunod ng malamig na salita ni Yan Ruozo, itinaas niya muli ang kanyang palad at sinampal ang sarili. Namatay si Yan Ruozo sa pangalawang pagkakataon. Ang sakit na ito ay halata sa sarili na parang nahulog sa 18 antas ng impyerno. Maging ang dalawang matanda na nakasuot ng lino ay nagulat. Sulit ba ang brat na ito? Malamig na sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng linan. Mapapanood lang nila si Yan Ruozo sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang panloob na chi ay parang isang malawak na karagatan na hindi nakikita. 2,148 pagtitipon ng mga tunay na banal. Huwag. Pakiusap tumigil. Nakikiusap ako sa iyo. Sa sandaling ito, ang mga luha ni Qinyu ay pumapatak na parang ulan, at ang kanyang puso ay parang pinipilipit ng kutsilyo. Lalong nanlamig ang tingin ni Yan Ruozo, parang babaeng demonyong Panginoon. Nawala ang dating maladiwata na ugali na parang isang mamamatay tao na demonyo ang nakatayo sa harapan. Lumingon siya at pilit na ngumiti kay Qinyu. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Ang bibig ni Yan Ruozo ay nabahira ng dugo na parang bulaklak na namumukadkad sa nyebe. Ang mga salita ni Yan Ruozo ay puno ng determinasyon at tiyaga. Ang maladyosan niyang titig ay sapat na para mahulog ang mga tao dito. Sa sandaling ito, tila talagang nag-transform siya bilang isang diyosa, pinuprotektahan ang lahat ng nasa kanyang puso. Tandang padamdam. Muli niyang itinaas ang kanyang palad, hindi pinapansin ang sakit na nakakatusok sa kanyang katawan, at walang pagdadalawang isip na hinampas ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Agad na naglaho ang katawan ni Yan Ruozo sa ere, nag-iwan ng nakakasukal na malakas na internal chi na umaaligid sa hangin. Napuno ng kawalan ng pag-asa at sakit ang puso ni Qinyu. Pakiramdam niya ay dinukot ang kanyang puso, at sinaktan siya ng hindi maipaliwanag na sakit. Gayunpaman, muling lumitaw ang figure ni Yan Ruozo sa light ball. Ang kanyang panloob na chi ay mas malakas na parang nalampasan na nito ang mga limitasyon ng isang tao. Ang kanyang mga mata ay malamig at malalim, na nagpapakita ng walang katapusang kalungkutan at determinasyon. Sa sandaling ito, tila siya ay tunay na nagbagong anyo sa isang makapangyarihang diyosa, na nagpapakita ng walang hangganang awtoridad at kabangisan. Napakaganda niya, napakalamig, at napakalakas. Saintess yan? Ikaw. Biglang natigil ang mga salita ng matatandang lalaki na nakasuot ng linan. Alam nilang ito na ang huling desisyon ni Yan Ruozo, at anumang panghihikayat ay magiging walang silbi. Hindi sila sinagot ni Yan Ruozo. Malamig lang siyang tumingin sa kanila at itinuro ang dalawang matanda. Isang beses pa, gusto kong mamatay kayong lahat. Nakatitig sa dalawang matandang lalaki na ninakawan ng linan, itinaas ni Yan Ruozo ang kanyang maselang mga kamay, na nagbabalak na magpakamatay sa ikatlong pagkakataon. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang bumungad sa malayo. Ang ginintoang liwanag ay parang kadena na humaharang sa maselang kamay ni Yan Ruozo na malapit nang mapunta. Pagkatapos ay bumaba ang isang nakakatakot na panloob na chi. Napatingin ang lahat sa malayo at nakita ang isang matangkad na medyo may edad na nadahan-daang bumababa. Ang kanyang panloob na chi ay siksik at kahanga-hanga, na nagmumula sa isang makapangyarihang presensya kahit na hindi siya galit. Nagkaroon pa nga ng hindi maipaliwanag na aura ng emperador sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yan Tianxi. Sa likuran niya ay maraming tunay na banal, kabilang si Liu He. Nabaliw ka na ba? Ang boses ni Yan Tianxi ay pumasok sa tainga ni Yan Ruozo.
Sa sandaling ito, si Yan Ruozo ay ganap na nawalan ng pag-asa. Alam niya na kahit na siya ay muling magkatawang tao, hindi niya matatalo si Yan Tianxi. Talagang ibibigay mo ang lahat para kay Qin Yu. Mukhang hindi nasisiyahan si Liu He. Holy Lord Yan, yumuko ang dalawang nakasuot na linen na matatandang lalaki at sinalubong siya ng nakakapuri na tono. Tinulyapan sila ni Yan Tianxi, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang kanilang mga mukha ng 2 beses. Ang 2 sampal na ito ay napakalakas, halos makabasag ng mukha ng 2 taong iyon. How dare you forsake my Yan family to this extent? Pagod ka na bang mabuhay? Malamig ang tono ni Yan Tianxi. Ang 2 nakatatandang lalaking nakasuot ng linen ay natural na hindi maihahambing na naagrabyado, ngunit sa harap ng proteksyon na pag-uugali ni Yan Tianxi, walang silbi ang magsabi ng kahit ano, Ranu S. Bagamat malungkot ang matanda sa pamilya ni sa hindi kalayuan, wala siyang masabi at nagkunwari lamang na walang nakikita. Sa sandaling ito, tila may naisip si Yan Ruozo. Nagmamadali siyang tumakbo sa harap ni Qin Yu at sinanggan niya ito sa likod niya. Walang sino man ang pinapayagang hawakan siya. Halos isigaw ni Yan Ruozo ang pangungusap na ito. Malamig na tiningnan ni Yan Tianxi si Yan Ruozo at hindi nagsalita ng matagal. Walang makakapagprotekta sa kanya ngayon, humakbang si Liu He at malamig na sinabi. Tianxi, na nakatayo sa gilid, ay hindi umimik. Tila pumayag siya sa sinabi ni Liu He. Kung maglakas loob kang hawakan siya, mamamatay ako sa harap mo. Biglang lumuha ang mga mata ni Yan Ruozo habang galit na galit siyang umungol. Gayunpaman, paano malalabanan ni Yan Ruozo si Liu He, isang nangungunang true saint? Tumingin siya kay Yan Tianming at sinabing, Holy Lord Yan, hindi ako sasali sa mga usapin ng pamilya mo. Malinaw na naiintindihan ni Yan Tianxi ang intensyon ni Liu He. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang nakakatakot na puwersa ang agad na nakakuha kay Yan Ruozo, na nagpa-immobilize sa kanya. Huwag mo siyang hawakan, huwag mo siyang hawakan. Umungol si Yan Ruozo na parang galit, ngunit hindi siya makawala. Puno ng luha ang mukha niya, at parang dinudurog ang puso niya. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo siyang hawakan, nakikiusap ako sa iyo, tumingin si Yan Ruozo kay Yan Tianxi ng mapagkumbaba at nagmakaawa sa kanya. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ni Yan Tianxi na para bang nakapagdesisyon na siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Liu He. Siya ay humakbang pasulong at dumating sa harap ni Qin Yu halos kaagad. Sa sandaling ito, nakatitig si Qin Yu kay Yan Ruozo. Nang makita si Yan Ruozo na ginaganyan ng sarili niyang mga mata, halos mawalan siya ng malay sa sakit sa kanyang puso. Nakalimutan na niya ang sarili niyang sitwasyon. Qin Yu, oras na para bayaran mo ang halaga para sa pagdudulot ng gulo sa Holy Region. Ang boses ni Liu He ay puno ng awtoridad at kamahalan. Maraming tunay na banal din ang sumulong. Sa pagharap sa napakaraming true saints, natural na walang pagkakataon si Qin Yu na lumaban. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at 2 agos ng luha ang umagos. Ruozo, pasensya na. Hindi ko pa rin magawa, ungol ni Qin Yu, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang tono. Malamig na tiningnan ni Liu He si Qin Yu. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang nakakasilaw na liwanag ang bumangon. Ang nakakatakot na panloob na chi ay sumasakop sa buong langit at lupa. Sa sandaling ito, ang oras ay parang nakatayo. Nakatutok ang mata ng lahat sa kamay niya. Huwag, huwag. Sumigaw si Yan Ruozo sa taas ng kanyang mga baga habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Liu He, at ang kanyang palad ay humampes kay Qin Yu. Sa sandaling ito, isang malakas na internal chi ang biglang humarang sa harap ni Qin Yu. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang nakatanggap ng pag-ataking ito at pinrotektahan si Qin Yu sa likod niya. Napakaraming tao na nang-aapi sa isang bata, napakawalan Jia. Ito ay walang iba kundi si Din Lei. Pinandilatan ni Din Lei ang mga tao at sinabing, kailangan ba nating pakilusan ang napakaraming tao para harapin ang isang bata? Mga baliw ba kayo? Si Liu He ay hindi nagulat sa mga salita ni Din Lei. Malamig niyang sinabi, Din Lei,
hindi mo siya may iligtas ngayon. Ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay may iisang hangarin na alisin si Chinyu. Wala kang magagawa ng mag-isa. Gayunpaman, hindi umatras si Dinley at sinabing, subukan natin at tingnan. Gusto mo ba talagang gawin ito? Malamig na tanong ni si Liuhei. 2,149 na nakipag-away si Dinley kay si Liuhei. Sa pagharap sa banta ni si Liuhei, hindi umatras si Dinley. Pinandilatan niya si Liuhei at sumigaw, sa tingin mo ba ay nagbibiro ako sa iyo? Kasama ko rito ngayon, sino ang mangangahas na hawakan si Chinyu? Dinley? Nakita mo ba ang sitwasyon ngayon? Malamig na tanong ni si Liuhei. Lahat ng maharlikang pamilya ay gustong tanggalin si Chinyu, at maging ang banal na Panginoon ng pamilya yan ay narito. Huwag maging matigas ang ulo. Timan. Nasabi ko na, at wala na akong pakialam. Sabay kayong umatake. Sabi ni Dinley na nanlalaki ang mga mata. Dinley? Tama si Liuhei. Inagaw ni Chinyu ang santo ng pamilya natin yan. Sa sandaling ito, nagsalita si Yan Tianxi. Pagkatapos ng lahat, si Yan Tianxi ay ang banal na Panginoon ng pamilya yan. Walang sino man ang maaaring ihambing sa kanya sa mga tuntunin ng lakas o katayuan. Ngayong personal nang nagsalita si Yan Tianxi, ang bagay na ito ay tila naging mas mahirap. Napatingin ang lahat kay Dinley, naghihintay ng sagot niya. Sa pagtingin kay Yan Tianxi, tumikim si Dinley at sinabing, Yan Tianxi, bilang banal na Panginoon ng pamilyang yan, pinapahalagahan mo lang ang mga agarang benepisyo at hindi mo pinapansin ang pangmatagalan. Pinabaliwala mo ang tunay na damdamin ng iba at pilit na pinaghihiwalay ang mag-asawa, at ngayon ay nangangahas kang magyabang ng walang kahihiyan dito. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Dinley. Hindi nila inaasahan na hindi magpapakita ng respeto si Dinley kay Yan Tianxi. Tinuyapan niya siya sa harap ng mga tunay na banal sa mundo. Si Yan Tianxi ay hindi nasisiyahan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at malamig na sinabi, iyan ang usapin ng pamilya yan, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kung maglakas loob kang pigilan ako ngayon, maaari lang kitang paalisan ng maaga. Napakalaki mong kausap. Gumisi si Dinley at sinabing, sa palagay mo ba dahil Yan Tianxi ang pangalan mo, talagang kwalipikado ka na may kumpara kay Immortal Emperor Tianming? Hindi pa rin tiyak kung sino ang mabubuhay o mamamatay ngayon. Lumapit si Liuhei at malamig na sinabi, ang dekano ng Thunder Courtyard ay lumabag sa mga batas ng kalikasan at pilit na hinahadlangan ang mga bagay. Ngayon, ipapatupad natin ang hustisya sa ngalan ng langit. Pagkatapos ng malakas na sigaw, lahat ng mga tunay na banal na naruroon ay hindi mapakali. Sila ay orihinal na mula sa siyam na dakilang aristokratikong mga pamilya at maaaring ituring na isang komunidad ng mga magkakaparehong interes. Bukod dito, sa Trachelas Immortal Scripture sa suporta ni Chinyu at Yan Tianxi, natural na malinaw sa isang sulyap kung paano gagawa ang mga true saint na ito ng kanilang mga pagpili. Kayo lang. Gumisi si Dinley at sinabing, sa sandaling matapos siyang magsalita, isang hindi mapapantayang kapangyarihan ang biglang lumabas sa katawan ni Dinley. Ang kapangyarihang ito ay napakabigat kaya napanginig ang mga tao at hindi makatingin ng diretso dito. Ito ay panloob na chi ng hari na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Diretso itong bumaril sa langit na para bang gustong durugan ang buong mundo. Nagulat ang lahat. Maging ang mga mata ng tunay na banal ay kuminang, na nagpapakita ng pagtataka. Agad na lumitaw ang mga bahid ng kidlat sa paligid ng katawan ni Dinley. Ang mga kidlat na ito ay tila kanyang tagapagtanggol nang sumugod ang mga ito palabas at bumuo ng isang harang ng kidlat na bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, si Dinley ay parang Diyos ng kulog na bumababa sa mortal na mundo, walang katulad na makapangyarihan at makapangyarihan. Kung gusto mong hawakan si Chinyu, humingi muna ng pahintulot sa akin, pinandilatan ni Dinley ang mga true saint na iyon at walang tigil na sinabi. Ang gayong nakakatakot na panloob na chi ay nagpabuntong hininga ng hindi sinasadya. Napatingin sila kay Dinley, na parang Diyos ng kulog na bumababa at hindi maiwasang makaramdam ng takot sa kanilang mga puso.
Tulad ng inaasahan kay Dinley, tinutupad mo talaga ang iyong reputasyon, malamig na sabi ni si Liu He. Ngunit kung hindi ka actress ngayon, dapat kang mamatay dito. Sa mga salita ni si Liu He, lumakas ang kumpiyansa sa mga tunay na banal. Si Liu He ang unang sumulong. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang killing technique. Ang walang katapusang pamamaraan ng Dao ay natipon sa kanyang palad, at isang nakakatakot na banal na kapangyarihan ang agad na dumaan sa buong Astral Mountain. Alpha Nobe. Para sa isang sandali, ang buong mundo ay tila nanginginig. Ang banal na kapangyarihan na parang bundok at dagat ay nagpedama ng walang kapantay na takot sa hindi mabilang na buhay na nilalang sa ilalim ng Astral Mountain. Iyon ay isang ganap na kapangyarihan na lampas sa kanilang imahinasyon. Sa ilalim ng kapangyarihang ito, natahimik ang lahat. Nakaramdam sila ng walang kapantay na pressure na parang nagyelo ang buong mundo sa sandaling ito. Sa pagtingin kay si Liu He, ang mga mata ni Dinley ay kumislap sa kawalang interes. Ikinaway niya ang kanyang kamay, at hindi mabilang na mga kulog ang nagtipon, direktang sumasalubong sa walang hanggan na banal na kapangyarihan. Boom! Sa isang malakas na putok, ang kidlat at ang banal na kapangyarihan ay nagbanggaan sa himpapawid, na agad na pumutok ng isang nakasisilaw na liwanag. Sa sandaling ito, ang buong Astral Mountain ay nilunod ng liwanag na ito. Pagkatapos nito, nakita ng lahat ang isang nakakagulat na eksena. Ang walang hangganang banal na kapangyarihan ay unti-unting naglaho sa ilalim ng banggaan ng mga kulog. Gayunpaman, ang mga thunderbolts ni Dinley ay puno pa rin ng kapangyarihan at direktang nakakalat sa banal na kapangyarihan. Nagulat ang lahat at hindi inaasahan na ganoon kalakas si Dinley. Kaya pa niyang lumaban-laban sa banal na kapangyarihan ni si Liu He. Bagamat isang simpleng pagsisiyasat lamang, nakaukit pa rin sa puso ng lahat ang nakakatakot na lakas ni Dinley. Si Liu He ay nakatayo ng mataas sa langit, ang kanyang mga mata ay malamig at walang malasakit. Pero alam niyang hindi simple ang kapangyarihan ni Dinley. Tumigil sa pagngiti si Liu He, at naging matalim ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at bumulong ng isang sinaunang incantation. Sa pagbagsak ng kanyang boses, biglang lumitaw ang isang malalim na kadiliman sa kanyang katawan na tila nilalamon kahit ang liwanag. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang daliri sa hangin, at isang maitim na bitek ang biglang bumuka sa kanyang harapan na parang isang napakalalim na black hole. Dinley? Subukan mo itong galaw ko, malamig na sabi ni si Liu He. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Gumisi si Dinley at sinabing, anong klaseng bullshit technique ito? Wawasakin ko ang lahat ng ito para sa iyo ngayon. Bagamat sinabi niya iyon, alam ni Dinley na hindi simple ang pamamaraang ito. Si Liu He ay minsang napili, at ang kanyang mga diskarte ay hindi maisip na nakakatakot. Kahit na ang cultivation realm ni Dinley ay mas mataas kaysa kay si Liu He, walang makapagsasabi kung sino ang mananalo sa labanang ito. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang humakbang. Ang itim na butas sa kanyang kamay ay agad na lumaki, at isang itim na sinag ng liwanag ay agad na bumaril, dumiretso kay Dinley. Saan man dumaan ang sinag ng liwanag, tila naputol ang hangin, na naglalabas ng nakakatalim na tili. Malamig na ngumuso si Dinley. Ang enerhiya ng kidlat sa kanyang kamay ay tumalon ng husto, na bumubuo ng isang hadlang ng kidlat na bumangga sa itim na sinag. Dumagundong. Sa isang iglap, isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog. Ang kidlat at ang itim na sinag ay nagbanggaan sa hangin, naglalabas ng matinding liwanag na nagpapaliwanag sa buong Astral Mountain. Lumipad ang alikabok sa hangin, nabasag ang mga bato, at yumanig ang lupa sa sandaling ito. Ang mga nakapaligid na bundok ay tila nanginginig sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihang ito. Ang malalaking patak ng mga puno ay tila tinangay ng malalaking alon, na bunot, at lumipad sa langit. Ang orihinal na mapayapang tanawin ng Astral Mountain ay ganap na nawala sa sandaling ito. Ang pumalit dito ay isang mapang wasak na kapangyarihan. Nagbanggaan ng walang hangganang kidlat at ang itim na liwanag. Sa bawat pagbangga nila, isang malakas na pagyanig ang saysubog na parang nanginginig ang mundo. 2,151 laban sa 10.
Ang mga thunderbolts ay sumabog sa itim na sinag ng liwanag, at bawat pagsabog ay ginawang vacuum ang nakapalibot na hangin na mabilis na bumagsak sa isang iglap sa ilalim ng presyon ng hangin, na bumubuo ng isang serye ng mga nakakabinging pagsabog. Ang pagkabigla sa kaibuturan ng mga kaluluwa ay nagparamdam sa mga tao na parang nakikita na nila ang katapusan ng mundo. Ang ganap na kapangyarihang iyon ay tila kayang puksain ang lahat ng buhay ng madali. Sa harap ng gayong kapangyarihan, nadama ng mga tao ang kanilang kawalang halaga at ang hina ng kanilang buhay. Namutla ang ekspresyon ng mga tao sa Astral Mountain. Tiningnan nila ang nakagigimbal na eksena, at napuno ng takot ang kanilang mga puso. Narinig na nila ang kapangyarihan ng santo ngunit ngayon lang nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Talagang naunawaan na nila ngayon kung gaano kakilakilabot ang cultivation realm na ito. Iyon ay isang nakakatakot na pag-iral na hindi maintindihan o malapitan ng mga tao sa kanilang antas. Si Liuhe ay pinapagana pa rin ang kanyang panloob na chi. Seryoso ang kanyang ekspresyon dahil alam niya kung gaano kitikot ang lalaking ito sa harapan niya. Sa hindi kalayuan, hindi rin naging madali si Dinley. Bilang isang napili, ang lakas ni si Jiuhe ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong true saint. Ang kanilang malakas na panloob na chi ay nag-intertwine sa hangin, na bumubuo ng mga alon na tila kayang liyanig ang langit at lupa. Ang tuktok ng Astral Mountain ay ganap na natatakpan ng kapangyarihan ng kidlat at kadiliman na para bang ito ay naging ibang mundo. Nakatingin lang ang mga tao sa malayo at hindi makalapit. Malinaw nilang naramdaman na ang kapangyarihan ay lampas sa kanilang pangunawa. Hindi nila maisip kung paano ginawa ang kapangyarihan. At ang gayong kapangyarihan ay paunang salita lamang sa labanang ito. Nagkidlat sa mga mata ni Dinley. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at inipon ang lahat ng kanyang lakas. Ganoon din ang ginawa ni si Liuhe. Huminga siya ng malalim at iwinagayway ang daliri sa hangin. Isang maitim na bitik ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, parang isang napakalalim na black hole. Dinley? Handa ka na ba? Malamig na tanong ni si Liuhe. Si Liuhe, nakalimutan mo na ang ugali ko. Tumawa si Dinley. Hindi muna ako naghahanda. Atake lang muna ako. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, at ang lakas ng kidlat sa kanyang kamay ay lumundag at bumuo ng isang pana ng kidlat, na bumaril patungo kay si Liuhe. Saan man dumaan ang palaso, tila naputol ang hangin, na naglalabas ng nakakatang na tili. Ang mga mata ni si Liuhe ay kumislap na may bakas ng pagkagulat, ngunit hindi siya nataranta. Sa halip, naging mas kalmado siya. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang daliri sa hangin, at ang madilim na bitek ay biglang lumaki at direktang nilamon ang pana ng kidlat. Pagkatapos ay muli niyang ikinaway ang kanyang kamay, at isang itim na liwanag na sinag ang biglang bumaril mula sa madilim na bitek, dumiretso kay Dinley. Isang mataimtim na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Dinley. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Ang kapangyarihan ni si Liuhe ay lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi siya naglakas loob na magpabeya dahil alam niyang hindi katanggap-tanggap ang mga kahihinatnan kapag nataman siya ng itim na sinag na iyon. Sa gayon ay tinipon niyang muli ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ginawa itong isang napakalaking kalasag ng kidlat upang salubungin ang itim na sinag. Ang itim na sinag ng liwanag ay bumangga sa kalasag ng kidlat at agad na sumabog na may nakakasilaw na liwanag. Lumiwanag ang buong bundok astral. Dahil sa malakas na impact, napaatras si Dinley ng ilang hakbang. Bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ni si Liuhe. Maliwanag, hindi niya inaasahan na kakayanin ni Dinley ang kanyang pag-atake. Ano o es? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Dinley na may matinding liwanag. Itinutok niya ang pinanggalingan ng itim na sinag, na nasa madilim na bitek sa harap ni si Liuhe. Sumigaw si Dinley, at isang malakas na kulog ang agad na lumabas mula sa kanyang katawan na humahanggos patungo kay si Liuhe. Kasabay nito, iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay, at isang mas malakas na pana ng kidlat ang nabuo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay binaril niya ito patungo sa madilim na siwang ng walang pag-aalinlangan. Ang ekspresyon ni si Liuhe ay lubhang nagbago. Nagmamadali niyang pinakilos ang kapangyarihan sa kanyang katawan at naghanda para harangin ang atake ni Dinley.
Gayunpaman, ang kidlat na pana ay masyadong mabilis, at hindi siya makapag-react sa oras. Habang nabigla pa si Siliuhei, tumpak na tumama ang pana ng kidlat sa madilim na bitek. Sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ang sumabog. Nagsimulang mabasag ang madilim na basag sa ilalim ng epekto ng pana ng kidlat at tuluyang nawasak. Nakaramdam ng matinding sakit si Siliuhei. Ang kanyang katawan ay naramdamang tinamaan ng mabigat na martilyo, at siya ay pinalipad pa atras, ang dugo ay bumulwak sa kanyang bibig. Natahimik ang lahat. Ang lakas na parehong pinakawalan ni Dinley at Siliuhei ay higit na nalampasan ang ordinaryong tunay na santo. Alam ng lahat na hindi ito ang kanilang mga trump card. Kapag nailabas na nila ang kanilang tunay na trump card, malamang na mawawasak ang buong mundo. Mukhang mas malakas ang lakas ni Dinley kaysa kay Siliuhei, may naisip. Siya ay isang matandang halimaw, kung tutuusin. Hindi katakataka na hindi manalo si Siliuhei. Kung hindi isinama ni Siliuhei ang maraming uri ng mga diskarte sa Dao, matagal na siyang namatay sa mga kamay ni Dinley. Siliuhei, na nakatayo sa di kalayuan, ay nakasimangot din. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay tila ayaw sumuko. Bilang isang mapagmataas na anak ng langit, natural na ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Siliuhei, hindi ka tugma sa akin. Sa sandaling ito, hinaplos ni Dinley ang kanyang balbas at nanunuya. Naging malamig ang ekspresyon ni Siliuhei. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, iyan ay dahil hindi mo nakita ang sekretong pamamaraan ng aking pamilyang si. Hindi ko ba natanggap ang mana ng aking mga ninuno? Gumisi si Dinley. Ipaglaban mo ako kung gusto mo. Nang bumangon ang tensyon sa pagitan ng dalawa, si Yan Tianxi, sa hindi kalayuan, ay sumimangot at sinabing, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Sabay-sabay tayong umatake at tapusin ito ng mabilis. Matapos marinig ang mga salita ni Yan Tianxi, maraming True Saints ang tumayo. 1, 2, 3. Isang kabuuan ng 9 na True Saints. Bagamat malakas si Dinley, hindi siya posibleng manalo laban sa 9 na True Saints. Ang masama pa ay nasangkot si Siliuhei. Hindi maarok ang kanyang lakas, at sa tulong ng 9 na True Saints, maliit ang tsansa na manalo si Dinley sa labanang ito. Dinley, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi matiis ni Chinyu na panoorin si Dinley na lumalaban sa 10 tao ng mag-isa. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinubukan ang lahat para sumenyas kay Dinley na umalis na. Si Dinley ay hindi natakot. Sumigaw siya, isama mo. Gusto kong makita kung talagang magagawa sa akin ng 10 ninyo. Ako, mag-isa, sapat na. Sigaw ni Siliuhei. Bilang isang napili, tiyak na ayaw niyang makipaglaban kasama ng iba. Gayunpaman, dahil nagsalita na si Yan Tianxi, makakalaban lang niya ang 9 na True Saints. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Ang tunay na santo ay hindi nang ahas na magpigil. Sabay silang umatake at sumugod kay Dinley. Sumayaw ang kidlat sa hangin, at ang maitim na bitek ay kumakalat ng ligaw sa pagbaluktot na parang gusto nilang lumunin ang mundo. Ang bawat tunay na santo ay nagpakawala ng kanilang kapangyarihan sa sukdulan. Ang kapangyarihan ay parang isang malawak na agos na nagtipon at sumugod kay Dinley.